Mga sangkay, ganito po kinitil o pinatumba ang mga apostoles noong unang panahon at kikilabutan kayo mga sangkay sa inyong malalaman. Hello, what's up guys? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel, Sangkay Revelation, kung saan dito po natin pinag-uusapan ng patungkol po sa Biblia, mga nagaganap sa ating mundo. At eto, pag-uusapan po natin ngayon mga sangkay ang kasaysayan ng pagpanaw ng mga apostoles noong early church. Ito ay para mga sangkay mabigyan po ng kalakasan muli ang ating spiritual life kasi ito po yung kailangan po natin ngayon. Lalong-lalo na po mga sangkay, ang daming nagaganap na kaguluhan sa ating mundo. Kailangan muling mabuhay ang ating spiritual na pamumuhay sa ating Panginoon dahil ito po ang magdadala sa atin sa araw na siya ay babalik papunta sa langit. Alright? Anyway, before we start guys, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So ito pag-usapan po natin ngayon mga sangkay ang mahalagang usapin, no? Patungkol po sa naging kasaysayan nitong mga apostoles ng ating Panginoon. Ano nga ba ang nangyari sa kanila? Actually, itong ating titingnan ngayon, ito lamang po ay ang 12 apostles. Pero marami pa po sa kanila, mga sangkay, ang kakilakilabot po ang kinahinatnan nung sila po ay nagpahayag ng salita ng Diyos nung unang panahon. Where did the 12 apostles go? After Jesus' resurrection, the 12 apostles spread across the ancient world. So, ayan po ang nangyari. Nung na-resurrect si Jesus at umakyat na po siya sa langit, mga sangkay, itong 12 apostles ay kumalat, no, sa buong mundo. Sila po ay nangaral ng salita ng Diyos, ipinahayag ang kabutihan ng ating Panginoon o ang gospel. Pero ito po ang nangyari. To share his message. Peter went to Antioch, then Rome, Ito si Pedro, mga sangkay. Tingnan po ninyo kung ano nangyari sa kanya. crucified upside down. Ganyan po ang nangyari. Pinako ng patiwarik sa Roma. Ngayon ito pa. Andrew journeyed to Scythia and Greece, Ano naman ang nangyari sa kanya? crucified in Patras. Pinako din po siya, mga sangkay. So ganyan po kalala ang nangyari sa maraming apostoles noong panahon yon. Kaya ngayon mga sangkay, mapalad po tayo, hindi na po natin nararanasan yan. 'Di ba? Pero bago po mangyari ang freedom ng mga follower ni Jesus Christ sa panahon po natin ngayon, may 12 apostles na nagbuwis ng kanilang buhay alang-alang sa kanilang pagmamahal sa sangkatauhan kagaya ng pagmamahal ng ating Panginoon. James the Greater preached in Spain, executed by sword in Jerusalem. Sa Jerusalem naman po siya, mga sangkay. Ganyan po ang nangyari sa kanya. Executed by sword in Jerusalem. John remained in Ephesus, exiled to Patmos, died peacefully. Philip went to Phrygia in Asia Minor, crucified upside down. Ganyan din po ang nangyari sa kanya. Ipinako din po ng patiwarik. Bartholomew traveled through Armenia and India, flayed and beheaded. Grabe. Tingnan nyo mga sangkay ang nangyari sa kanya. Oh. Ganyan po ang persecution nung unang panahon. Kaya nga kung alam nyo kung ano po ang ginawa ng mga apostles noon, bago po mangyari ang freedom ng marami sa mga Kristiyano sa panahon po natin ngayon, talagang nga namang kikilabutan ka kung papaano inalay nila ang kanilang buhay alang-alang sa gawain ng ating Panginoon. Thomas preached in Persia and India, struck by spears. Matthew carried the gospel to Ethiopia, stabbed to death. You see, mga sangkay? Ganyan po katindi ang pag-aalay nila sa kanilang buhay alang-alang po sa pag-spread ng gospel. Tapos marami sa atin ngayon, 'di ba? Marami sa mga tao ngayon binabaliwala ang salita ng Diyos na para bang wala lang sa kanila, mga sangkay. But hey guys, there is all
remember kung anong ginawa ng maraming mga apostles, mga sangkay, para po kumalat ang salita ng ating Panginoon at magkaroon ng kaligtasan ang sangkatauhan. James the Less stayed in Jerusalem, thrown from the temple. Grabe, oh. Ganyan ang nangyayari sa kanya, kay James. Thaddeus Jude went through Syria and Mesopotamia, martyred in Beirut. Simon the Zealot preached in North Africa, killed in Persia. Matthias, Grabe. who succeeded Judas, Ito yung pumalit kay Judas, mga sangkay. went to the Caspian region, stoned and beheaded. Ganyang kalala, mga sangkay, yung ginawa sa kanila. Their mission changed the world, and their footsteps still echo through time. Where did the 12 apostles go? So, After mga sangkay, ganyan po ka nakaka-inspire ang ginawa ng 12 apostles ng ating Panginoon. Pero hindi lamang po silang nag-suffer ng ganyan. Sa early church, talagang grabe ang ginawa sa kanila ng mga namuno noon sa ating mundo. Kaya nga po, ito yung verse na sinabi sa Bible, no, na until now, no, binabasa pa rin po natin at applicable. Pero sa panahon na yon, mga sangkay, ito po talaga yung pinanghahawakan nila. Sa Acts chapter 1 verse 8, the Bible says, "But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth." Yung word, mga sangkay, na witnesses, sa Greek pala, ito po ay pagiging isang martyr. Ikaw ay magiging martyr. Ibig sabihin, iaalay mo kahit anong gawin sa'yo. Wala kang pakialam, basta para ito sa ating Panginoon. Kasi ito, originally, sinulat po ito sa Greek, mga sangkay. You will be my witnesses. Hindi pala basta-basta ito. Kasi sa atin, pag sinabing witness, ikaw ay parang nakita mo. Ikaw ay magpapahayag sa nakita mo. Pero ito, mga sangkay, maliban sa nagpapahayag sila sa kanilang nakita, they are willing to die for Jesus and for the gospel. Handa po nilang ibuwis ang kanilang buhay. At ito po ang ginawa nila, mga sangkay, ng early church. May mga iba pinakain sa layon. So nakakaiyak ang situation nila. Sa panahon po natin ngayon, mga sangkay, hindi po natin nararanasan yan. Especially dito sa Pilipinas. But there are some countries like doon po sa Nigeria, mga sangkay, at marami pa pong mga bansa tulad po ng Iran, no, ang nakakaranas ng ganitong klaseng persecution. At hindi po ito bago. Mas malala pa po ang ginagawa sa early church bago yung ngayon, mga sangkay. So, ito ay patunay lamang na kahit ano ang ginawa ni Satan na paghadlang sa mga apostles noong unang panahon, hindi po nila napigilan ang pagkalat ng salita ng Diyos dahil nga po gusto ng ating Panginoon na isalba ang sangkatauhan mula sa kasalanan. So ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag niyo pong kalimutan na isubscribe yung ating YouTube channel. God bless everyone.